Okay, magandang gabi po. Para sa ating message na po, para sa ating prayer meeting ngayong gabi. Sa Sunday po, no? Meron po tayong service. Tuloy-tuloy lang po ang ating service. At kung kayo po ay attend dito, pwede po namin kayong sunduin, ano? At mag-chat lang po kayo, magsabi lang po kayo para masundo po namin kayo. At ihahatid din namin kayo, ano? Okay, ngayon po, para sa ating mensahe, ano? At kung meron nga po pala kayong mga prayer time, paki-send niyo po sa ating, lagay niyo lang po sa ating GC para nakikita po namin, nababasa namin, na ipag-pray po natin, no? At kung kailangan namin kayong dalawin, no po, magsabi lang po kayo. At kung meron kayong mga ipapapray over, kahapon, meron tayong pinapray over na motor, bagong biling motor, no? Kay Sister Malu. Pinag-pray po natin. Yan po, no? Ipa-bless po ninyo para laging bine-bless ng Panginoon yung gamit at yung gumagamit. Okay, sa ating pong pag-aaral, yung pong ating family. Ano po? Sabi nga, ang family ang the small unit o the smallest unit ng ating government, no? Kaya sabi po rito sa Proverbs 14:1. Tingnan natin itong Proverbs 14:1. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Aba, bawat matalinong babae ay itinatayo ang kanyang bahay. Subalit, ang mangmang ay kanyang binubunot, kanyang winawasak ng kanyang kamay. Kaya, ang ating pong pag-aaralan, yung strong family. No? How to have a strong family. Paano magkakaroon tayo ng matatag at matagumpay na pamilya sa panahon ngayon na sobrang napakaraming annoyance or mga kung ano-anong bagay na ginagawa ngayon na ang family po ay napapabayaan na. Kaya manalangin po tayo, Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya. Pagpalain niyo po ang aming message ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, para po sa ating anniversary nga pala, no? We are preparing for our anniversary this coming September 10. Ano? So, welcome po lahat ng tulong, ano? Para sa ating anniversary sapagkat para po, especially mga members po natin, no? Tulong-tulong po tayo para sa ating celebration, especially yung inyong presence. Pumunta po kayo sa venue, dito po tayo sa Barangay Katmon, sa covered court, po, sa likuran mismo ng Barangay Hall. Po, okay, sabi po rito, ang matalinong babae ay kanyang itinatatag ang kanyang sambahayan. So yung kanyang family, yung kanyang bahay, kailangan daw ng isang matalinong tagapagtayo. Yan. Bagamat ang ginamit dito ay ang babae. Bakit po babae? Sapagkat ang babae po ang siyang naiiwan madalas sa tahanan. Siya pong nagiging bantay ng kanyang pamilya at siya po ang nagiging guide ng kanyang family dahil ang lalaki ay madalas nasa labas. Ba? Sabi ng Bible ay ang lalaki ang siyang magtatrabaho, maghahanap buhay, magpapatulo ng kanyang pawis para suportahan ang kanyang pamilya. Po. Kaya, normally, ang mga kababaihan ang siyang nasa tahanan, nasa bahay, para po mag-asikaso ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan, ng kanyang mga anak. Sabi nga ng mga pag-aaral, God designed a woman for a purpose of keeping the family, yung kids, no po.
Talagang iyon talaga ang inyong role, ano po, sa family. Ang kababaihan ang siyang mangangalaga, mag-iingat sa kanyang mga anak. Ano po? Kaya sabi ng Bible ay akayin sila sa pagkatakot sa Diyos. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6. At dito naman po sa Ephesians chapter 6. Sabi doon, ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them to the nourishment and admonition of the Lord. So, yung babae at ganun din naman ay sinusuportahan ng lalaki. Ano po? Ngayon, ang sabi po rito sa Psalms 127, except the Lord build the house. Kanina, di ba? A wise woman buildeth her house. Pero pagdating sa Psalms, ay ang Panginoon ang nagtatayo. Ang Panginoon ang nagtatayo through His servant. Sino po yung servant na tinutukoy dito? Ang sinasabi po ng Proverbs ay ang babae. Diba? Yung babae ang siyang ginagamit ng Panginoon upang itatag ang tahanan. Kaya, hayaan natin na kayong mga kababaihan, ay magpagamit sa Diyos to build your own home, your own family, your own house. Kaya nga po yung pagka po sa isang pamilya, parehas na working ang woman at ang man, ano nangyayari? Naiiwan yung mga bata, so walang guide. Ang nag-guide, kung sino man yung naiiwan doon, halimbawa, naiwan doon yung katulong, naiwan doon na yung kamag-anak. Kaya, madalas sa hindi, yung family, hindi nagkakaunawaan kasi ibang prinsipyo ang natutunan ng bata dahil hindi ang kanyang tunay o legitimate or biological parent ang nagpalaki sa kanya, kundi maaring yung ibang tao na kung saan ito yung inaiiwan lagi, nagbabantay, nag-aalaga, habang ang both parent ay nasa labas at naghahanap buhay. Masama bang maghanap buhay ang babae? Hindi po. Sapagkat sa Proverbs chapter 30, tama ba? 30 o 31, na yung virtuous woman, marunong siyang gumawa ng kanya mga kamay. Siya isang merchant. Isa siyang realtor. Marami siyang business. Realtor siya. Marunong siyang manahe. Meron siyang patahian. At marunong siya magtanim. Meron siyang bukid. Isa siyang merchandiser. Pero, itong virtuous woman na to, na sinasabi ng Bible, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Hindi niya pinababayaan yung kanyang family. At ang sabi nga, ay yung kanyang mister ay kilala sa bayan. So, yung kanyang asawa ay isa sa mga leaders ng bayan. Kaya, kilala sa bayan ang kanyang mister. At siya naman, bilang isang babae, ay kanyang sinusuportahan ng kanyang mister. Isa sa mga suporta niya sa kanyang mister, yung kanyang tahanan, yung kanyang mga anak, ay kanyang inaalagaan. In fact, sabi nga, pati yung kanyang katulong ay kanyang pinakapakain. Ganun po katindi itong virtuous woman na to na binabanggit po sa Proverbs. Kaya kapag ka po ang babae ay wala lagi sa tahanan, ang pamilya po ay mas malamang sa hindi ay hindi po nagiging mas maayos. Kapag yung dapat na nangangalaga na nilagay ng Diyos ay wala rin sa tahanan. Kaya sabi ng Bible, bagamat
Sabi ng Bible, yung woman, ang siya nagbi-build, pero sabi po rito sa Proverbs 127 verse 1, except the Lord. So, ibig sabihin po, yung babaeng to ay may takot sa Diyos. Sabi nga sa Proverbs, tingnan niyo po yung Proverbs, chapter 31. Yan, tingnan po natin. Hindi ko po yan na kopya. Ayaw makisama tong aking gamit. Parang may nagbago dito sa gamit ko. Sa dulong versikulo, Proverbs 31, verse 30, o 31 din yata yan. Sabi niya, verse 30, favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang virtuous woman na to, he is not just a woman who feared God. Isang babaeng may pagkatakot sa Diyos. Naniniwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nakikinig sa payo ng Diyos, tinutupad ang gusto ng Diyos. Diba? Maraming babae ngayon, hindi mo na makita na nag-aaral o nakikinig ng salita ng Diyos. Nasaan sila? Sabi ng Bible, sila yung mga nasa lansangan at kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Naiiwan ang kanyang tahanan, walang nagbabantay, walang nag-aalaga, walang nagpapayo. No? Kaya yung kanyang mga anak ay kalat-kalat din. Bakit? Sapagkat walang guard, walang guide. Di ba? Dapat guard your home. Di ba? Guide your children, sabi nga. Diba? Kaya yung sabi ng Bible, except the Lord. Kaya yung ating mga kababaihan ay dapat makilala nila ang Panginoon. Dapat ang nangangalaga ng tahanan ay may takot sa Panginoon. May pagkakilala sa Diyos. At yung kanyang mga anak ay kanyang inaakay sa daan ng Panginoon. At sabi nga rito, they labor in vain that build it. So nawawala ng kasaysayan ang pagtatayo kapag ka wala ang Panginoon doon sa itinatayo at sa nagtatayo. So number one na gusto ko makita nyo, ang pagtatayo ng matatag na pamilya ay itinatayo kasama ang Panginoon. Okay? Building up your family with God. Yan. Ipakilala nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, ang Diyos. Paano natin ipapakilala? Di nga natin kilala ang Diyos. Hindi nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nga tayo nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala ka nga sa church Paano ka makikinig ng pangaral? Wala ka naman doon. Diba? Once a week na nga lang absent ka pa. Kaya anong mensahe ang ibibigay mo sa iyong anak? At the best, sabi nga ng mga pag-aaral, huwag mong isugo ang iyong anak sa simbahan. Akayin mo ang iyong anak sa tahanan ng Panginoon. Diba? Sabi ng Bible, ang mga tumatahan sa bahay ng Panginoon ay mananatili. Sila'y tatanda at magdadalang bunga sa kanilang katandaan. In old age, bearing fruit pa rin sila. Fruit of righteousness. Fruit of the Holy Spirit. Fruit that remains. Mga kaluluwa. Diba? Kaya sabi rito, sa verse 2, except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. Diba? Ang pagbabantay sa pamilya na walang Diyos
ay nagiging walang kabuluhan. Kaya kita nyo, ang daming family, nando naman yung anak, nando naman yung magulang. Bakit wasak pa rin ang tahanan? Magulo pa rin ang tahanan, walang pagmamahalan, walang pagkakaisa, ba? Walang unity. Bakit? Sapagkat walang Diyos na nagbabantay, na kasama ang babaeng nangangalaga o ang taong nangangalaga sa kanyang tahanan. So, kailangan ang babaeng to, kasama niya ang Diyos, o ang taong to ay kasama niya ang Diyos, na tinatayo ang kanyang family, at kasama niya ang Diyos na binabantayan ang kanyang family. Bakit? Kaya ba natin ipagtanggol ang ating pamilya sa dyablo? Eh, makapangyarihan yan. Masyadong tuso yan. Sabi ng Bible, maging wise kayo katulad ng serpente, at maging harmless kayo na katulad ng kalapate. The serpent is Satan. No? Si Satan yan. Dapat kung gaano katuso si Satanas, ay mas tuso tayo sa kanya. Kaya pag hindi natin binantayan ang ating mga anak sa magitan ng salita ng Diyos, ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng pag-aaral ng salita ng Diyos, lalaki yan, of course. Makakagraduate marahil ng college yan, of course. Pero ang tanong, anong uri ng tao siya? Paglaki niya, pag siya ay dumating na sa punto na siya ay matured na. Siya ba ay kumikilalas sa kapangyarihan ng Diyos? Nagpapasakop ba siya sa kapangyarihan ng Diyos? Kaya marami pong tahanan ngayon na wasak, tahanang walang direksyon, tahanang walang unity, walang kapayapaan. Bakit po? Sapagkat walang Diyos na nagbantay sa kanila. Walang Diyos na gumabay sa kanila. Eh, sabi ng Bible, your labor, but in vain. Eh, huwag nating hayaan na maging walang kabuluhan ang ating pagpapagal. Itinatag mo ang tahanan mo, ang mga anak mo, pinag-aral mo ng college. Merong isang tricycle driver, nabasa ko lang kanina sa YouTube. Sabi, sumakay isang babae, dalaga. Sabi niya, Ine, ikaw ba ay nag-aaral? Opo. Sabi nitong driver, sana pagka-graduate mo, wag mong kakalimutan yung magulang mo na nagpalaki sa'yo, na nag-alaga sa'yo, na nagsakripisyo para sa'yo. At yung lalaki ay malungkot at parang luluha. At ang sabi niya, bakit po? Wala po ba kayong mga anak? Meron ako mga anak. At napag-graduate namin sila ng college. At nasa Amerika sila ngayon. At mayayaman na. Eh, bakit pa po kayo namamasada? Sapagkat samantalang kayo pala may mga anak sa Amerika at established na. Bakit pa kayo kailangan mamasada at may edad na kayo? Sabi nung tao, eh kasi kailangan kong mamasada para meron kaming makain ng aking misis. Eh, mga anak ninyo, pagka humihingi kami sa kanila ng tulong, ay nagagalit sila sa amin. So, hinihintay na lang namin kung sila magbibigay o hindi. Pag nagbigay, salamat. Pag naalala kami. Kaya, kaysa ako'y manghingi sa mga anak ko, na pag ako'y nanghingi, nagagalit lang sila. So, namamasada na lang ako. At least, sa aking pamamasada, nakakakain kami mag-asawa. Diba nakakalungkot? Pinag-aral mo, pinagtapos mo, ng pag-aaral hanggang kolehiyo, ginapang mo, tricycle driver. Nung makagraduate,
nagkatrabaho, nagkapera, yumaman, hindi mo maasahan. At pag humingi ang magulang, masama pa ang loob nung mga anak. Di ba marami ng ganyan? Na ang magulang ay di man lang mapadalhan. At kung mapadalhan ay masama pa ang loob. Kaya sabi ng Bible, kung walang Diyos yan na nagbabantay dyan, no? Lalaki yan, of course. Gagraduate yan, of course. Magkakatrabaho yan. Baka yumaman yan. Successful na ba? Hindi pa po. Sapagkat kung iyan ay naturuan ng salita ng Diyos, ang isang anak na pinalaki, na may takot sa Diyos, ang mga anak na yan ay marunong gumalang at marunong magmahal sa kanila mga magulang. No? Kaya napakahirap, no? Kaya, sabi nga, pag napalaki mo mga anak mo, successful ka na ba? Hindi pa. Partially, oo. Napag-graduate mo, partially, oo. Paano mo malalaman na ikaw ay successful? Kapag ang mga anak mo ay sumusunod sa salita ng Diyos. At pag sumunod yan sa salita ng Diyos, mapalad ka. Bakit? Hindi ka kalilimutan yan. Hindi ka pababayaan yan. Sapagkat ang taong may Diyos ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Di ba? Katulad itong babaeng to, sa Proverbs chapter 31, dahil siya may takot sa Diyos, lumaki siya at kinararangal siya ng kanyang mga anak. Hindi siya naging pabigat. Sabi ng Bible, siya ay merong charity. Nagbibigay siya sa dukha. Ay kung ang dukha, binibigay niya, how much more yung kanyang magulang na nagpalaki sa kanya, nagmahal sa kanya, nag-aruga sa kanya. Diba? Kaya yung ating mga anak, yung ating family, so build them up for God. Diba? Pasama kayo sa Diyos at pabantayan nyo sa Diyos ang inyong pamilya. Sabi nga rito, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Ba, napakaganda. Itong babaeng to, talaga namang ang kanya mga anak ay nilalagay niya sa isang napakagandang kondisyon, kalalagayan. Pero sabi pa rin ng Bible, kung walang Diyos kang kasama at walang Diyos na nagbabantay diyan, your labor is in vain. So build your family with God and let God guard and guide your family. Hayaan mo, ipakilala mo sa kanila ang Diyos. Sa umpisa yan, of course, maaring ayaw niyan, maaring sumasama loob niyan. Pero later on, marirealize nila. Sabi nga ng isang narinig kong doktora, salamat sa aking mga magulang. Ako'y bata, yung mga gusto kong pagkain, ayaw niyang kainin namin. Masama loob ko sa nanay ko kasi yung mga gusto kong pagkain, ayaw niya ipakain sa amin. Ngayon, matanda na ako, doktora na ako, na-appreciate ko yung nanay ko na ayaw nila kami kumakain ng mga junk food. Dahil ngayon, wala kami mga karamdaman na katulad ng mga laging kumakain ng mga junk food. So, nung umpisa, nagre-rebelde siya sa magulang niya kasi hindi niya maintindihan bakit ayaw kami pakainin ng nanay namin ng ganitong pagkain. Ngayon, matanda na siya, patay na yung nanay niya, sabi niya, I remember my mother. Ha? Maalala rin na yung mga tinuro mo, bagamat sa umpisa ay nagre-rebelde, pero later on, na-realize nila, yung pala yung tama, yung pala yung dapat. Kaya huwag po tayo ma-discourage.
Sabi ng Bible, magpakatatag ka, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Yan ang sinabi po ng Bible kay Joshua. Kaya pag hindi tayo nagpakatatag, nagpakalakas, yung ating family ay babagsak. At baka tayo naman yung mismong nagta-turn down ng ating sariling family. Baka akala natin, tinatatag na natin ang ating family, pero pala, sinisira na pala natin. Ha? Dahil sa ating kapabayaan. Okay, sabi po ng Bible dito, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Let us recognize that these children are just a reward. Na? Reward lang yan. Hindi ka nagkaroon ng anak dahil nagsikap kang magkaroon ng anak. Hindi ka nagkaroon ng family dahil nagsikap kang magkaroon ng family. Kundi ang iyong mga anak dahil sa dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos, binigyan ka ng anak. Iba nga, mga walang anak, di ba? Ang tawag ng Bible dyan ay barren. At ang mga barren, ang sabi ng Bible, ay sinumpa. Sinarhan ng Diyos ang kanilang bahay bata. Kaya nung si Elizabeth ay walang anak, ang dami niyang criticism na tinanggap. Pero buti na lang sa kahabagan ng Diyos, binigyan siya ng isang anak na ang pangalan ay John. Sapagkat sa Biblia, ang isang babaeng walang anak, pero may asawa, siya po'y sinumpa. Pinagkaitan ng Diyos ng anak. Si Hannah, walang anak. Tinutuya siya nung pangalawang asawa ng kanyang mister na maraming anak. Pero salamat sa Diyos, no? Sabi ni Hannah, Panginoon, bigyan mo lang ako ng isang anak, ibibigay ko sa iyo pabalik. Yun yung pledge. Ha? Diyan po galing yung pledge. Panginoon, kung bibigyan mo ako nito, ibibigay ko sa iyo. Meron ba kayong ganyang kaisipan? Pledge. Na yung hinihingi mo sa Diyos, ay ibibigay mo pabalik sa Diyos. Diba? Humingi kayo sa Diyos. Then, ibalik nyo sa Diyos. Nung ginawa yan ni Hannah, ano nangyari? Binigyan siya uli ng Diyos ng 5 pang anak. O, ilan ang anak niya? 6. Mula sa pagiging barren, baog, walang anak, nangako siya sa Diyos na kung bibigyan siya ng Diyos ng isang anak, ay ibibigay niya ito sa Panginoon. So, ginampanan niya yon, ang pangalan ni Samuel. At naging propeta, one of the great prophet sa Israel. At nung binigay ng Diyos, ni Hannah, yung kanyang pledge sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, inalala ng Diyos si Hannah at binigyan siya ng 5 pang anak. Palagay natin na yung anak ay katumbas ng 1 million. Sapagkat sabi ng pag-aaral, para ka magkaroon ng isang anak, nag-graduate sa college, nung year 2000, kailangan mong maghanda ng 3 milyon. So, 3 million per kid para mo lang sila mapag-graduate ng college. Year 2000 yon. Anong year ngayon? 2023. So, matagal ng panahon. Siguro yung 3,000 mo, 3 million mo, baka 3.5 na. O, 3 million na lang. Ba? Ang katumbas ng isang bata na ipapanganak mo, 3 million. Oh. Ibibigay mo sa Diyos yung 3 million na yan. Pastor, wala na akong pera. Of course, wala ka ng pera. 3 million, binigay mo. Parang si Hannah, isang anak, binigay niya sa Diyos. Wala na siyang anak.
Wala na siyang anak sa kanyang puder, pero yung kanyang anak nandun sa church, naglilingkod sa Panginoon. Parang ganito, Pastor, humingi ako sa Diyos ng 1 million eh. Ngayon, ibabalik ko na sa Panginoon. O di nawalan ka na 1 million. Wala sa'yo, pero nandun sa church. Diba? Diba? Ang ginawa ng church, doon sa 1 million mo, dinagdag sa pambili ng lupa. O yun, nasa lupa yung 1 million mo. Hindi nawala, di ba? Nasa lupa, binambili ng lupa. O kaya, pinampagawa ng church building. O hindi nawala. Sabi na isang tao, ikaw, naghirap ka tuloy dahil sa pagtulong mo sa simbahan na yan. Naubos tuloy yung pera mo. Kaya ngayon, naghihirap ka. Ano sabi ng tao? Naghihirap man ako. At least, sa aking kayamanan, may natira. O ano yung natira? Wala ka ng pera eh. Ang natira kong kayamanan ay ang simbahan na yan na pinatayo ko. That's my wealth. That's my riches. That's church. Di ba? So hindi ako naghirap. May natira. At ang simbahan na yan ang natira sa kayamanan ko. Kaya ako'y nagpapasalamat at ako'y nakapagbigay, nakapagpatayo ng isang simbahan na siya ngayong ginagamit ng mga tao. Di ba? Doon sa katmo nakalagay Juan Jose Serapio. Bakit nakalagay doon sa elementary? Kasi sa kanya yung lupa na yon, dinonate niya. Dito, yung angel, sino nag-donate ng lupa? Yung may-ari, angelito. So, in English na lang, angel. Siguro, itong lupa rito sa elementary, ano? Baka yung may-ari nakalagay dyan, ano pangalan? Osias. Baka siya may-ari ng lupa na yan. Kaya nakapangalan yung imbis na Pulong Yantok Elementary ay Osias Elementary School. Di ba? So, may naiwan. Meron kang tawag dyan, legacy. Ano legacy mo sa mundo? Ano legacy mo sa church? Ano legacy mo sa family? Yung utang? Mga anak, mamamatay na ako. Bahala na kayo sa utang ko. Sabi ko kay Pastor Tulo, Pastor, ang daming pastor nakapagpag-graduate ng anak pero tambak sa utang. At least, ginawa nila ng paraan, di ba? Sa biyaya ng Panginoon. Nakagraduate pero ang daming utang. Pero sa biyaya ng Panginoon, Pastor, wala kaming utang. Wala kaming utang. Nakapagpag-graduate ako ng isang anak. At yung anak ko, may mga kasama pang gumraduate. Natatulungan ng ating programa. Anim sila. At may gagraduate pa ako sa isang taon, na susunod taon. May private pa akong anak. Pero blessing ng Panginoon, wala kaming utang. Pagdating sa pag-aaral ng aming mga anak. May isa kaming private nag-aaral ng ano pangalan nun? Pharmacies. Private. Wala kasing public nun. Wala kaming utang. Yun ang blessing ng Panginoon sa amin. Kapag sabi ko, hindi ako naniniwala sa utang. Kung anong meron kami, yun ang pagkakasyahin namin. Kung ang kaya lang bili ng pera namin, ay asin. O asin lang ang aming ulamin. Pero kung kayang bumili ng kangkong, o at least may kangkong pa kami. So kung ano yung meron, pinagkakasya, di ba? Ay, Pastor Tulop, oh, okay, no? Di ba? Tuwa si Pastor Tulop sapagkat nakita niya na sa biyaya ng Diyos, hindi kailangan mangutang para makapagpag-graduate ka sa kolehiyo. Just
wait sa biyaya ng Diyos. Sana makagraduate lahat ng anak ko na wala kaming utang. No? Sabi ng Bible, no? Your labor is in vain kapag ka hindi mo pinayagang ang Panginoon ang nagbabantay at nagtatatag niyan. So, sabi ng Bible, hindi lamang ang Panginoon ang siya magtatatag, mag-iingat ng iyong family. Ang iyong family ay gift from God. Gift. So, ibig sabihin, ang family mo ay dapat mong i-treasure sapagkat iyan ay regalong mula sa Diyos. Gift from God. Sabi rito, Lord, children are an inheritance or a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So, reward. Treasure it because your family, your kids are just a reward from God. Pag ang reward na yan ay pinabayaan mo, ikaw din ang mawawalan. So, take care of God's heritage. Right? Take care of God's inheritance. Pag-aari pa rin ng Diyos yan. Reward lang sa yan eh. Ba? Kaya nga sabi rito sa verse 4, as arrow are in the hand of a mighty man, so are the children of youth. Inalintulad ang isang magulang na mighty man. At ang kanyang mga anak, ay ang kanyang bala. No, yun yung kanyang palaso. Kaya sabi rito, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gates. Tignan nyo ha? Ang iyong pamilya ay katulad ng isang weapon. Your kids is just like a powerful weapon. Meron ka ng weapon. Kaya pag wala kang anak, wala kang weapon. Di ba? Yung isa, tinanong ko, ilan bang anak ang gusto mo? 2 lang, pastor. Sabi ko, ba't dalawa? May edad na misis ko 40 na. Sabi ko, misis ko, ang huling anak niya ay siya 44. Diba? Ayaw na raw nilang dagdagan pa dahil 40 na yung misis niya. Sabi ko, pwede pa. 44 misis ko, nanganak pa sa bunso namin Pwede pa. 2 pa. Tama na raw yun. No? Sabi ko nga, dito sa ating church, kapag ang anak mo lang ay 2, sorry, pag nagbibigay ng regalo, hindi ala kayong tatanggapin. Bakit? Bakit? Paramihan ng anak So, mas marami, mas maraming blessing. So, magsisimula sa ilan? Sa 4. Basta 3 lang anak ko wala ka pa rin blessing. Bakit? 3 lang Basta ang hirap magpaaral, ang hirap magbumuhay. Kaya nga nagtatayo tayo ng mga programa Tayo tayo ng katulad ng compassion. Meron tayong katuwang, di ba? Natutulong para makatapos ng college ang anak mo. Meron tayong business ministry para meron silang papasukan na trabaho. Meron tayong suporta. Tapos mag-aanak ka 2, 3. Diba? Sabi ko, minimum of 4. Para may blessing kayo. Bagat, yung mga anak na yan, iyon ang yung magiging magiging sandata. Sabi nga, di ba? Kung meron kang kaaway at marami kang bala, ano sabihin ng kaaway mo? Sandali lang.
marami ka palang weapon. Mukhang di ata ako mananalo sa'yo. Peace. Peace, man. Di ba? Pakikipagkapayapaan sa iya, mag-iisip yan bago makipaggera yan. Oh. Bakit? Eh, ang dami mo sandata eh. Bukod sa marami ka sandata, ang dami mong soldier. Sino yun? Ay, mga anak mo, soldier. Sila yung mga panlaban mo eh. O sabi nung kaaway mo, oh, dali lang. Usap muna tayo. Diba? Sabi ng Bible, ang mayaman, bara-bara kung magsalita. Pero ang mahirap, nakikiusap. Nag-iisip muna at nakikiusap. Oh, sandali lang. Usap muna tayo. Pero ang sabi ng mayaman, gera tayo. Sabi ng mahirap, oh, sandali lang. Usap muna tayo, di ba? Kaya, pag marami kang anak, marami kang sandata, di ba? Marami kang bala. Oh. Kaya, magparami kayong anak sapagkat ang anak ay regalong mula sa Panginoon. Tingnan nyo, chapter 28 ng Proverbs. Psalms 127, verse 28. Tingnan nyo yan. Psalms 127, verse 20. 127. 128 pala, 128. Sabi nito, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hand, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as fruitful vine by the side of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Dito man, hindi woman, ha? The Lord shall bless thee out of Zion, and shall see the good of Jerusalem all the days of thy life. At sabi ng verse 6, yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Ang sabi rito, pinagpala ng Diyos ang maraming anak. Kapag konti anak mo, konti pagpapala mo. Di ba? At para daw yung halaman ng ulibo, punong ulibo. Alam niyo punong ulibo? No? Sabihin puno. Tumatagal ang buhay. At ang ulibo ay nagbibigay ng langis. Ano ba yung langis? Healing. Di ba? Health. At business. Bakit? Ibenta mo yung langis. Mahal. Isa sa limang mga mamahaling langis sa buong mundo, na pinakamagagandang langis sa buong mundo, kasama ang olive oil. Kasama dyan ang coconut oil. Kaya may pantapat tayo sa coconut oil, sa olive oil, coconut oil. At isa pa sa mga mabibisang langis ay lavender. Lima yan. Sa buong mundo may 5 langis na very expensive dahil yung kanilang curative effect. No? Kasama po dyan ang olive oil, kasama po dyan ang coconut oil. Napakaganda, no? Kaya, ang anak mo ay inihilintulad sa isang puno, o sa Israel ay ulibo, sa Pilipinas ay buko. Ano sabi sa buko? Tree of life. Tree of life daw yun eh. Isang ayon sa ating ha. So, nasa palibot ng iyong mesa. Ang dami mo anak, no? Pag kumakain kayo, isang table, may punong-puno dyan, no? At sabi ng Bible, ganyang pinagpala ng Diyos ang may takot sa Panginoon. Bira, no? Yung unbeliever, nagpaparamihan ng anak. Yung Kristyano, nagpapakontian ng anak. Mas may pananampalataya pa yung mga unbeliever kaysa sa mga Kristyano. Ang Kristyano, okay na 2. Okay na 3. Pero unbeliever, dito sa 13 ang anak. 13. May anak pa siyang tomboy. Buti nila, wala anak na bakla.
Kaya meron siya anak na tomboy. Mga unbeliever yan. Pero sinira natin ang gospel. Pagka tumawag yan sa barangay, nanginginig yung barangay, nanginginig yung kapitan, yung mayor. Bakit? Bihira. 13 anak niyan, plus mag-asawa, 15 boto yan. Puntahan yan. Pagka nawala sa akin yan, sayang ang 15 boto ko. Eh, pag nag-request yun sa munisipyo, nag-request sa barangay, nag-request sa, ang bilis. Mabilis pa sa alas 3, dumarating ang request. Bakit? 15 yan, boto. Hindi pa babayan. Isang pamilya, 15 boto. Di ba? Aalagaan kayo ng politiko. Lalo ngayon, mag-e-election. Ilan ang anak mo, pastor? Aalagaan ka niya. Bakit? Kasi sinabi kong 12 po. Aba, bihira, pastor. Kaibigan tayo, ha? Partner tayo, pastor, ha? Pagtataguyod ng gobyerno. Bakit? 12 plus 2, di 14. Eh, sabi ng Bible, mapalad ang maraming anak. So, una, let God be with you in building up your family strongly. No? Pangalawa, let God guide and guard your family. And number 2, no? Always, yung bang appreciate or yung bang bless the Lord because you have given, you receive God's blessing. Diba? Sapagkat ang blessing ng Panginoon ay mga anak, reward. God gave you a reward. Okay? Sabi nga, God must be a master builder or designer and builder. At we must be a faithful and obedient laborers. And God's word should be our ultimate guide and manual. The Bible. Diba? Sabi ng Matthew 7:24-25, therefore, whatsoever heareth these sayings of mine and doeth them, sabi ni Jesus, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. So build your house upon Jesus. Amen? Build your house upon God. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Kayo po ang aming stronghold. Our strong tower. Our rock of ages. Our foundation. Individually and also with our household, our family. Huwag namin kalimutan, Panginoon, hindi namin kayang itaguyod of our own wisdom, knowledge, if we have strength, power. We need you to make sure that our family will be guarded, guided, and preserved from the attack of the enemy, especially the attack of Satan. Panginoon, tulungan niyo po kami ng aming family ay itagubili namin sa iyo kapagkat kami ay mga walang kakayanan, ngunit kayo ang makapangyarihan sa lahat. Nawa po ang lahat ng mga members ng Community Baptist Church ipagtagubilin, Panginoon, sa iyong mga kamay how to rule, how to build up, how to guide our family, our kids.
Magbibigay po ako ng paanyaya. Bago tayo magwakas, mga kapatid. After us, yung anak naman natin ang susunod sa atin. Kung sila'y buhay pa. Sila yung magmamana ng ating mga tinatag, tinayo, inipon. Sila yung magpapatuloy ng ating mga sinimulang gawain. Kung ang mga batang yan ay hindi makikilala ang Diyos, ang sabi ng Bible, sila'y mamamatay, sila'y mapapahamak, sila'y magiging mga menace of society. Hindi lahat ng nakagraduate, yumaman, ay matagumpay. Sapagkat baka sila yung magiging worst enemy of the gospel of Christ. Sabi ng, meron kong narinig, anak ng pastor sa Amerika, ang kalaban ng pastor na, ang kalaban niya, ay ang kanyang anak. Na sinasabi na ang pananampalataya ng kanyang tatay na pastor ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam paano pinalaki ng pastor ang kanyang anak. Bakit yung kanyang anak ay naging kalaban ng Ebanghelyo ni Kristo? Imbis na kakampi ng Gospel of Christ, ay naging enemy of the Gospel of Christ. Dito sa Pilipinas, maraming anak ng pastor na ayaw magpastor. Medyo okay pa yan. Baka dumating ang panahon ay magpastor din yan. Maraming ganyan na ayaw, pero time will come, sila nagpastor. Sana dyan si Pastor Sip. Ha? Sana dyan si Pastor Rio Bentica. Rio Ben Abante. Sana dyan si Pastor Yagi Jr. At maging yata si Pastor J.R. Raimundo. So madaming mga anak ng pastor ayaw magpastor, pero later on nagpastor din. Pero meron din mga anak ng pastor na nagdadala ng kahihiyan sa gawain ng Panginoon. Hindi na nga nagpastor, sila pa ang nagiging hindrance sa gawain ng kanilang magulang. So let's build our home, our family upon God, upon Jesus. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, umpisa lang yan. Maaaring magagalit sila, magtatampo sila, magre-rebelde sila. Hayaan mo lang. Hanggat nasa church siya, nakakapakinig ng salita ng Diyos, bahala ang Diyos dyan. Palalambutin ng Diyos ang kanyang puso. Hindi ikaw. Ang Diyos ang kikilos. Ang Diyos ang mangungusap. Ang Diyos ang gagawa. All you have to do is to bring them to the Lord. Train them through God's Word. And let God speak to him. Speak to her. Speak to them. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong mensahe. Tulungan niyo po kami ng aming family, ang aming mga anak, ay sikapin naming dalhin sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sa pagkatuto sa iyong banal na salita, at sa pagsunod sa iyong kalooban. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang mga pamilya ng iyong mga anak, especially ang mga family ng mga pastor at mga church worker. Bless niyo rin po, Panginoon, ang aming offering ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich
because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Amen.